Yo, what's up? Day 6 ng ating tanim na watermelon guys. So ipapakita ko sa inyo kung gaano na to kalaki. Yan. Oh, yan. Bulaga. Nako, ang taba-taba ng ating watermelon. Meron siyang tatlong dahon. D6 pa lang to guys. Yung iba, wala pa. Pero, klarong-klaro na siya guys. Papunta doon. Maganda na siyang tingnan. Yan. Yan, yun ating D6 ng ating watermelon. Malulusog at malalaki yung dahon na niya guys. So, tingnan niyo guys. Para na siyang piso yung dahon niya. Nako, ang tataba. Yan. Yan ang ating D6 na watermelon. Ayun. Tingnan niyo guys. Kung nakikita nyo guys, klarong-klaro na yung ating tanim na watermelon. Yan. Di gaya nung D3 at D4, hindi pa siya anong makita. So ayan, ngayon klarong-klaro na siya guys. Iwan ko kung nakaklaro nyo sa camera. Ayan. Klarong-klaro na yan guys. Pero iwan ko lang kung maklaro nyo dahil mainit, sobrang silaw. Iwan ko ngayon dito papunta doon. Ayan. D6 ng ating tanim na watermelon. Ayan. Okay. Meron na siyang tatlong dahon. Napakabilis lang yung watermelon guys dahil direct seeding siya guys. 60 days hanggang 65 days pwede na kayong mag-harvest. Yan. Okay, napakaganda yung ating watermelon po guys. Nako, lulusog ng ating watermelon. Yan. Okay, yan. So ayan guys, dinalaw ko yung ating tanim na watermelon dahil D6 na ngayon. Tingnan ko kung pwede na ba itong habukan. Kaya ayan, pwede na pala guys. Okay, so stay tuned lang kayo guys dahil kaya nga hinahabukan to guys dahil mataas na yung katawan niya. So kailangan to siyang habukan at saka bahaghagin yung lupa dito sa paikot niya para yung oxygen makapasok dun sa ugat niya para mabilis siyang mag-spread yung ugat niya. Ayan. Ganyan lang yung technique dito sa Leyte na magtanim ng watermelon. Magkaiba-iba naman yung pag-aalaga ng watermelon. Yung iba, drenching. Papakita ko sa inyo guys kung saan ilalagay yung abono sa drenching. Yan, dito yan sa gilid lang yan guys. Yan, sa gilid lang. Dahil pag dito nyo inilagay yung ibuhos nyo yung abono nyo dyan, sigurado patay yung watermelon nyo dahil mainit yun sa kanila yung abono. Kaya ang style namin dito, ito yung pakwan, dito namin yan ilalagay mga 3 pulgada. Yan, ganyan kalayo. Tutusukin namin yan ng kahoy, ganyan, pag ganyan, example lang yan guys. Yan, meron na siyang ito tawag dito sa amin buho, tawag yan, butas. Yan, diyan yung nalagay yung abono. For example, ito yung abono, example yan, ganyan natin dyan sa gitna yan, ganyan. Tapos ang purpose nitong bagal, kahit umulan yung panahon, itatabon mo yan dyan sa gitna ng butas mo at saka yun na sa loob na yung abono. Yan, kahit ulanin pa yan, hindi yan madaldaling tunaw yung abono nyo dahil meron siyang protection. Yan, ganyan dyan, sample yan ganyan ha. Hindi yan yung dinidimo ko lang sa inyo dahil sample lang yan kung paano mag-abono ng side dress, tawag dito sa amin side dress. Okay, yan, hindi pa sobrang silaw guys pero napakaganda yung tubo ng ating watermelon. Yan. Okay, sobrang init guys. Umaga pa lang, mga 7 o'clock pa lang in the morning dito sa taniman ko ng pakwan. Dinalaw ko dahil kinumusta ko sila kung maganda na ba yung tubo nila. Yan. So masaya ko guys dahil napakaganda yung tubo ng ating watermelon. So ayan, tingnan guys. Wow,
Okay. So stay tuned lang kayo guys dahil papakita ko na sa inyo kung paano tayo lagay ng abono at saka habok ng ating watermelon. So ayan, kaunting bisita ng ating pagtanim ng watermelon. So ayan, thank you for watching.